Thursday. At ako'y nanghiram ng sasakyan sa kapatid ko. Hinatid ko siya sa work niya para ako'y makapag lamierda, makapagwalwal. Papunta po ako sa Naps o Kayama. Pinalagay ko sa pamangkin ko sa Nabi. Nabi ba tawag ninyo dito? Ano ba tawag dito niyo? Navigator ways. Dito sa kanyang sasakyan yung way. Kasi first time kong pupunta doon. Mga 45 minutes. 45 minutes. Marami pong sasakyan dito. Naboboring kasi ako sa bahay. Sumasakit ang likod ko kahit higa. Kaya naisip ko, pero nga nasasakyan para kayo makapaglibot. Maganda ang panahon ngayon. Ayan, traffic daw. Sabi nung nagsasalita siya. Ano ba ang ano ngayon? Hindi pala nakalagay sa sasakyan na to kung ano ang degree ng init o lamig. Mga 45 minutes daw. Pero halos nasa kalahati na bago ko naisipang mag-vlog. Libot-libot. Mag-window shopping ako guys. Pero ano lang ha, window, walang shopping. Tingin-tingin habang naglilibang. Nainip ako sa bahay. Pahiga-higa. Parang mas nakakatamad yung higa-higa. Ang sakit sa katawan. Masakit ang katawan ko eh. Basta ito ay dire-diretso lang. Alam mo. Oops! Yellow. Slowly. Mag-yellow po siya. And red na. Ingat-ingat. Buti na lang at umaraw. Mula kahapon, umaraw. Pero nung nakaraan is nag-uulan. Tapos medyo malamig. Malamig sa umaga at saka sa gabi. Pero sa tanghali ganito, carry lang yung init. At hindi mainit, hindi malamig. Sakto. Hindi gaya sa Pinas na hindi ka makakilos hindi ka pa nga kumikilos, yung pawis mo sa likod naghahabulan na. Kaya talagang hindi pwedeng hindi ka nakatapat sa electric fan. Sobrang init dito kasi sa panahon ngayon ngayon medyo may hangin. Pero pagka July, August na, ang pinakamainit dito, grabe, maabot ng 42 ang init. Mainit din dito at mas dito yung init, mas ang init dito kaysa sa Pilipinas. Ang init dito, grabe, ang sakit sa balat. Sa Pilipinas ways.
kapatid yan nyo, kahit matatanda na, nagbibisikleta. Pag hinahatid ang anak, nagbibisikleta. Yung mga matatanda, tingnan mo, galing-galing pang magbisikleta. Daig pa nga ako eh. Magaling silang magbisikleta. Sana hindi ako maligaw. Niloloko ko nga si yung pamangkin ko. Pag hindi ako nakauwi, puntahan niyo ako sa pulisya, sa police station. Sunduin niyo ako kasi wala akong wifi, wala akong data, hindi ako makakatawag. Hello, ang ganun. Mamaya susunduin ko naman yung kapatid yung mga 2:30. Malapit lang naman sa bahay, around 5 minutes, less than 7, less than 10. Malapit lang. Kaya kailangan tapusin ko na yung mga pupuntahan ko. Dami kong pupuntahan. Sana hindi ako maligaw. Stop muna natin dito. Andali ha, stop ko muna dito. Hahaba ang aking video. Ituloy natin ang bahagya. Ito may continue dito. Yan. Eyes on the road. Pero dito sa way na to, ilang beses na rin ako nakapunta dito. May pinupuntahan kami dito malaking supermarket at saka yung sa onsen. Yung onsen dito eh. Pero yung pupuntahan ko ngayon ay first time. First time ako pupunta doon. Doon kasi yung pinakamalaking bilihan ng bike, ng helmet. Gusto kong bumili ng helmet kasi sa Pilipinas naman ay marami. Kaso malit ng ulo ko. Yung small, maluwag pa rin. Eh baka lang sakaling meron dito na kasya sa ulo ko. Yung ginagamit ko kasi ngayon medium. Eh ang laki-laki. Maluwag, halos natatakpan yung mata ko pag humahangin-hangin na, natatakpan na yung mata ko dahil kumikilos, maluwag. Naghanap naman ako sa Pilipinas. Nagsukat ako ng small, maluwag pa rin. Siguro ano siya, by brand. Kasi kagaya din yan sa mga damit or sa sapatos. Depende sa brand. May mga ano sila, may mga matawag doon, mga sukat. Medyo may American size, malaki ang sukat, maliit ang sukat. Kaya ano, try ko lang ba, titingin ako kung mayroon akong kasukat. Yan lang, kaya ako papunta dito. Yun lang, titingnan ko helmet. Pag meron, edi okay. Pag wala, wala eh. Magtitiis sa ginagamit ngayon. Oh, may traffic na naman to. 5 minutes traffic daw. 5 minutes, okay lang. Ay, teka. Nag-go. Maghuhubad sana ako jacket, nag-go. Nainitan ko eh. Bigyan na ako kasi aircon kasi maingay sa vlog ko. Maghuhubad sana ako jacket. Bagal lang ang takbo ko ha. Tingin lang sa vlog, gano'n, sa video is matulin. Ano lang ako, 60. Nasa 60 lang po. 60 km/h. Yan, dito mahuhubad ko na yung jacket ko. Ay. Stop. Kailangan ng pag-i-stop ano, yung merong pangkasyang isang sasakyan sa unahan mo. Sa space sa sasakyan na nasa harapan mo, kailangan ano, may isa pang space na kasya ang sasakyan kasi ano, in case na matapakan mo yung magkamali ka ng tapak sa brake up,
axle is hindi ka mabangga. Ganun ang turo sa school. Kailangan may space ng kasya isang sasakyan. Kasi dyan sa Pilipinas, pagka huminto ka at may space ka, sisingitan ka na. Kaya dyan dikit-dikit walang manner. Dito hindi. Mga sila sa rules and regulation. Talaga ang multa ay grabe. Kaya takot sila. Kaya di nakakapag-drive lang. Dati pwede pa makainom ka lang ng konti, pwede ka mag-drive. Ngayon hindi. Mawawalan ka na ng lisensya, mawawalan ka pa ng trabaho, magmumulta ka pa. O edi takot sila. Ganun dapat ang rules. Magkano din ang multa? 50 lapad yata. Magkano ang 50? Palagay mo na lang sa for 200k o sa 200k, tapos wala ka pang lisensya, tapos matatanggal ka pa sa trabaho. Ano na buhay mo. Kaya sila ay masunurin sa batas. Ganyan dapat. Oops, minto ka. Okay. Mainit ang panahon, kaya samahan nyo ako sa aking road trip. Stay tuned. Guys, nakarating din ako. Sa haba-haba ng panahon, naligaw pa ako. At nagtanong-tanong. Napagtanong ako pa ang pogi at ang bango-bango. Itong sinundan ko. Yung nabi na yan ang sinundan ko. Thank you guys sa inyo ha. Maraming salamat po. Maraming salamat guys. Bye.